Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismasang Kimpaw, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa hapong ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa napaka-successful na show nila Kim and Paolo po sa Redwood City, kung saan isang malaking kahihiyan naman po sa mga bashers na hinahamak ang dalawa, lalo na ang show nila at sinasabing laos na sila Kim and Paolo. And syempre, ang pahinga ni Kimi, mga kakimpaw, sa piling ni Paolo. Pero bago pa lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan po sa baba upang kayo po maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And basahin nga po muna natin ang comment ni Miss Day Magiet sa atin pong paninimula, mga kakimpaw, dahil may kinalaman nga po ito sa atin pong topic ngayong hapon na to na pag-uusapan. So shoutout po madam at magandang hapon. Sabi nga po niya dito, magandang gabi Gandara. Asan ang mga bashers? Sampal na naman sa inyo. Kaya kayo, wag na wag magsasalita ng puro inggit sa KP. Kayo din naman ang nasusupalpal. Asa na yung sinasabi na nauutulang daw ng KP ang seniors, kaya daw nag-show sa ibang bansa kasi laos na raw. Wala na daw project. Ugkag talaga ang mga bashers. Ang mga seniors simula nang magtambal sila Kim and Paolo, ang dami agad sumusuporta sa kanila dahil napapasaya nila ang mga lola at ang bait kasi ng KP, kaya minahal sila. At isa pa, nakita nyo ba mga bashers kung gaano ang dami ng tao? O edi inggit ka na naman. Ano na naman kaya ang hanash mo? Naghihintay na naman ako ng bagong masasabi ni OD. Makatulog kaya ang mga bashers? Bigo na naman sila na makitang mag-flop daw ang show ng KP. Ano kayo bashers? Pinakain na naman ng alikabok. Wagi na naman ang mga seniors. Maraming salamat po Lord. Hindi nabigo ang KP. Ang daming taong nanood, pati mga asawang foreigners. May mga lolo din. Ang dami. Sana po patuloy yung gabayan ang KP. Amen. Maraming salamat po Gandara. Mabuhay ang KP. Grabe nga Madam Day Madiyat sa pinakain ng alikabok. Pero totoo po yan. Pinakain po sila ng alikabok ng KP dahil pinatunayan lang naman po ng Kimpaw na hindi pa po sila laos tulad ng sinasabi nila. And ano na naman kaya nga ang reaksyon ng mga bashers na to? Hindi ko ma-imagine ang pagkunot ng kanilang mga mata, ng kanilang pong mga kilay, ng kanilang pong mga mukha dahil hindi nila nakitang mag-flop ang show ng Kimpaw. Excited pa man din po sila. Mga excited pa man din po sila na malaman ang update sa ganap ng show nila Kim and Paolo dahil akala nila mga kakimpaw flop talaga. Pinagbabasehan kasi nila yung buy one take one na ticket mga ka-KP. Pero eto, kita nyo naman sobrang dami po mga ka-KP na pumunta. Ang sekreto kasi po ng mga Kimpawlansya na binulgar po kaya biglang dagsa ng mga tao sa venue. Sa nabasa ko po, sabi nila, yung iba daw po kasi ang diskarte ay doon na lamang po bibili ng ticket sa mismong ganap mga kakimpaw, sa mismong araw. Parang pag manonood ka ng sine, pipila ka at bibili ng ticket. So ganun po yung ginawa ng iba. Kaya biglang dagsa po mga tao, sold out ang ticket na hindi inaasahan ng mga bashers.
So mayroon pong nagbulgar niya na pumunta doon at sabi nga marami pong dumating at doon na po bumili ng tickets para po makapanood nitong Love Kim Pao World Tour nila Kim and Paolo. O ayan, dahil mga chismosang frog din po ito mga bashes na to, ang nakita po nila hindi pag-flop, kundi po ang yakapay nila Kim and Paolo, ang kiss nila Kim and Paolo, ang napaka undeniable chemistry ng Kim Pao. Yun po ang kanilang nakita at nasaksihan sa show ng Kim Pao at hindi po yung inaasahan nila na mag-flop po ito. Well, sorry na lang kasi hindi naman po talaga pababayaan ng Kim Pao Lancia ang Kim Pao at marami nag-antay din po muna na bumaba yung presyo kasi nga yung iba po mga Kim Pao nagtitipid pero gustong-gusto pong makapanood ng concert or show nila Kim and Paolo. So, ang nakita po tuloy ng mga bashers, ito pong pagpahinga ni Kimi sa balikat ni Pao. Uy, grabe naman ngayon pag-lean. Nakita niyo yung pagsandal ni Kim sa balikat ni Pao. Grabe, sobrang sweet nito mga kakipit. Sobrang po nakakakilig. Na para bang after po ng nakakapagod na araw, ay si Paolo ang kanya pong pahinga. Uy! Si Paolo ang kanyang pahinga. Well, kung si Paolo, human charger niya po si Kimi, si Kim naman, energizer niya si Paolo Avellino. Hoy, energizer! Kaya totoo, Miss Day Maghiyat na pinakain po talaga ng alikabok ng Kim Pao po ang mga bashers. So, nga sila ngayon. O nananahimik po sila. Biglang shut up Pina-shut up ba naman nila Kim and Paolo ang kanilang mga bunganga? Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Miss Norma Dayag. Ang sabi niya rito, good AM. How true these videos that we are viewing. Gandara, who among the two is for Kimi and Paolo? Mama Chet is for who? And Mama Hides is for who? Gandara, are they married or spinster? Matatandang dalaga. Sorry, Gandara, ask ko lang. TY, God bless us all. Ma'am Norma Dayag, ayoko na kasi pakalman po ang buhay nila Mama Jet at ni Ate Hides. Kaya hindi na po dapat nating alamin pa yung mga ganyang personal na bagay, madam. Since hindi rin naman po sila mga artista, di ba? Wala tayong reason para questionin po yung mga ganitong bagay. Basta para sa akin, nung mabasa ko po yung lunch date na nakalagay po sa picture, si Ate Hides po ata nga nag-post nun Siya yung naglagay ng caption ng lunch date. Kasama po niya si Mama Jet. So, it's a friendly lunch date for me. Hindi naman ibig sabihin na lunch date ay may relasyon na po yung dalawa. Hindi ba? And basta mabasa ko yun, ang nasa isip ko lang po ay sila Kim and Paolo. Na malamang kasama po nila Mama Jet at nila Ate Hides. Na malamang may lunch date din nga po ang Kim Pao. And yung ibang nagtatampo pa, bakit di man lang nag-update pagkadapag po ng Kim Pao sa San Francisco. Pero tulad nga ng sinabi ko po, maglalapag din po yan sila kapag hindi na po masyadong busy at alam niyo naman sila Kim and Paolo. Lalo na ngayon na talagang malaya naman na po silang i-post ang isa't isa dahil pinakita na po nila sa buong mundo yung karapatan sa isa't isa. Yung kanila pong relasyon mga ka-KP. Anyway, sabi naman po dito ni Ma'am Teresita Ruiz, bumate ng madaling araw pa kanina. Pinuntahan niya si Kim Chiu exactly 12 midnight. So tungkol po ito sa birthday ni Kimi na kung saan yung iba medyo nainis na kay Pao kasi hapon na ang tagal nilang nag-aantay, wala pa rin daw bate si Pao kay Kim. Pero ayun nga, malamang sa malamang, hindi po nila alam, pero bumati na at baka nga kauna-unahang tao pa na bumati kay Kimi. 12 midnights. Hindi naman kasi
kailangan lagi na ang pagbatiidaan po sa pagpo-post sa social media. Pwedeng direct message na or personal message na, mga kakimpaw. So, yun lang po muna yung ating update ngayong hapong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.